Ang tauhan sa pintuan ay ngumiti ng parang sinabihan na maging magalang tungkol sa isang pangit na bagay. Pasensya na po, ma'am. Wala po kayo sa listahan. Sa likod niya, 200 puting upuan ang nakaharap sa altar na puno nga hydrangeas na kulay asul-violet na tumutubo lamang sa baybayin ng San Petersburg kung itatanim mo sa acidic na lupa at kausapin mo sila tulad ng mga bata. Alam ko ito dahil si Valentina ay nag-text sa akin ng 11 beses tungkol sa mga hydrangeas noong Marso. Hindi niya ako ni-text tungkol sa guest list. Hawak ko ang isang garment bag. Sa loob nito ay isang backup na bustle pin, isang spool ng ivory thread, at isang miniature sewing kit na inihanda ko ng alas 5 ng umaga kung sakaling masabit ang train sa paangang. Upuan o mahuli ng zipper ang bidding malapit sa balakang na mangyayari dahil binabalaan ko si Valentina tungkol sa tahi na iyon ng 3 beses. At sinabi niya magiging okay lang, tanya. Tigilan mo ang pag-alala. Nagmaneho ako nga 40 minuto para tumigil sa pag-alala ng personal. Tiningnan ng lalaki sa pintuan ang kanyang clipboard muli. Parang baka lumitaw na ang pangalan ko sa huling 4 na segundo. Hindi. Nakita ko ang kanyang ballpen na naka-hover sa mga air. Dapat ay naroon ito sa pagitan ng Romanova at Sawyer pero may linya na iginuhit sa espasyong iyon. Hindi puwang. Isang linya. May nag-cross out sa akin. May kakaibang nangyari sa aking mga tadyang sumikip. Pagkatapos ay nanatiling tahimik na parang isang hiningang nakalimutang pakawalan. Sa likod ng lalaki, sa bukas na French doors, nakikita ko ang unang mga hanay na puno na ang mga Volkov sa kaliwa, aming panig sa kanan, si Tita Pati na inaayos ang kanyang sombrero, si Pinsan Defon sa kanyang telepono, at sa isang lugar sa loob, lampas sa foyer at sa string quartet na naginit. Ang aking kapatid na babay ay nakatayo sa harap ng isang full-length mirror. Suot ang damit na ginawa ko sa pamamagitan ng kamay sa loob ng 92 araw, 92 araw. Iyon ay 3 buwan ng 1-4 oras na shift sa isang studio na amoy sizing solution at malamig na kape. 3 buwan ng pagbubagbog ng bodyche ng alas 2 ng madaling araw dahil iba ang ilaw sa ganitong oras at nahuhuli mo ang mapagkakamali na hindi mo makikita sa tanghali. 3 buwan ang pagputol ang French Alonson last na napakanipis na natutunaw ito kung mali ang paghinga mo. Minsan ay nahikab ako sa isang fitting at nawala ang buong panel. Ang damit ay nakakahalagang sa 7,800 rubles. Sinabi ni Valentina sa mga Volkov na ito ay 4,000. Hindi ko ito nalaman mula kay Valentina. Nalaman ko ito mula sa family group chat. 3 buwan na ang nakalipas na ang ipos niya ang screenshot ng isang resibo mula sa Elise Laurent Studio, New York. Isang designer na hindi. Umiral para sa presyo na hindi ko siningil dahil wala akong siningil kahit ano. Si nanay ang naktiyak nito. Tumingin ako para hanapin siya. At siya ay naroon na 6 na talampakan ang layo sa isang foam suit na may pearl buttons. Nakatayo sa tabingang isang cholum na parang naghihintay na. Hindi nagulat, hindi nahihiya. Hawak niya ang isang program, ang uri na may ribbon na nakatali sa fold. At tiningnan niya, ako na parang isang mansa sa tablecloth. Isang bagay na mas gusto mong hindi harapin sa harap ng mabisita, nanay. Itinaas niya ang kanyang baba. Iyon ay nangangahulugan na sasabihin niya ang isang bagay na kanyang inihanda. Napag-usapan na natin ito, tanya. Wala tayong napag-usapan. Nagpadala ka ng text ng alas 11 ng gabi na puno ng venue. At puno nga, may 40 bakanteng upuan, nanay. Binilang ko mula sa parking lot. Huminga siya sa pamamagitan ng ilong. Isang specialty ni Daria Romanova. Ang pagbugang hininga, iyon ay nangangahulugan na ikinahihiya mo siya sa pamamagitan ng pagiging tama. Hindi natin maaring hayaan ang isang mahirap na taga-disenyo na mapahiya ang pamilya, sabi niya, hindi bumubulong,
hindi man lang sinusubukang ibaba ang boses. Biglang naging napaka-interesante ng clipboard ng staff member. Tiningnan ko siya, ang program sa kanyang nga kamay, ang ribbon na blush pink dahil gustong-gusto ni Valentina ang blush pink sa lahat. Ako mismo ang nagday ng ribbon na iyon. Sa totoo lang, hiniling ni Valentina sa akin na itugma ito sa sash ng damit. Ginawa ko ito ng hating gabi sa lababo ng kusina ko, pero hindi iyon nasa credits ng program. May isang bagay sa likod ng aking sternum na nawalan ng kulay. Hindi ba sa gusto kong maging tumpak tungkol dito patag? Parang isang nota na tumigil sa pagvibrate. Parang ang hangin ay pinakawalan mula sa isang bagay na aking ini-inflate sa loob kang 29 na taon. Tiningnan ko sa likod niya sa pamamagitan ng nga pinto. Kumalaw ang damit. Si Valentina na umikot para sa isang tao. Isang camera flash. Ang palda ay nahuli ang ilaw at ibinalik ito sa paraang ginagawa ng silk charmeuse kapag tama ang biaskat at tama ang sa akin dahil 2 beses kong muling pinutol ito upang matiyak. Hinigpitan ko ng kaunti ang garment bag. Ang emergency kit sa loob nito ay para sa kanya. Nagmaneho ako nga. 40 minuto upang protektahan ang isang damit na isinusuot ng isang babae na nagsabi sa kanyang biyenan na ito ay ginawa ngang isang taong hindi umiiral. Kaya, ngumiti ako. Mag-enjoy po kayo sa inyong araw. Tumalikod ako, naglakad pabalik sa aking sasakyan, at inilagay ang garment bag sa passenger seat na parang isang tao. Umupo ako ron sandali na may 2 kamay sa manibela. Patay ang makina. Puno nga Volkov sedans at rental SUVs ang parking lot at isang catering van mula sa isang kumpanya na underpaid din ni Valentina. Bagaman iyon ay ibang kwento. 92 araw. Iyon ang tagal upang gawin ang damit. 6 na salita ng aking ina ang nagunmake sa akin. Nagmaneho ako ng 40 minuto pabalik sa St. Petersburg na may parehong bukas na bintana dahil namatay ang air conditioning sa aking Civic noong Hulyo at masyado akong abala sa paktahing wedding dress upang ayusin ito. Ang Oktubre na kahalumikmigan ay nakadikit sa aking mabisik na parang basang cotton. Lumilipas ang Spanish moss sa magkabilang gilid ng highway at sa paligid na 14 ang kamenpe sa pes niya seat ay kumalaw at ang sipa ay tumuno at ang tuno ay napakalit at napakaloko na sumaha ang aking lalamunin. Hindi ako umiyak. Gusto kong may tala iyon. Idinikit ko ang dila ko sa bubong ng aking bibig. Isang trick na natutunan ko ng 15 taong gulang. Noong Thanksgiving nang sabihin ni Daria sa mesa na nakapasok si Valentina sa isang prestihiyosong universidad at ako ay pa rin nag-isip pa na ang ibig sabihin ay pinili ko ang isang sewing scholarship sa halip na isang totong degree. Hinawakan ko ito ron hanggang sa patagin ang pakiramdam sa isang bagay na mari kong ipagmaneho. Ang amoy ng garment bag ang gumawa nito. Hindi ang alaala, ang amoy cheddar at lavender mula sa drawer sa hats na ginagamit ko upang iimbak ang muslin. Si Valentina ay dating nagnanakaw nga sachet na iyon at inilalagay sa kanyang school locker dahil amoy mahal ito. Siya ay 14, ako ay 10 taong gulang. Ginawa ko ang nga iyon sa pamamagitan ng kamay mula sa mga scrap tela at pinatuyong bulaklak mula sa likod bahay. Nang malaman ito ni Daria, sinabi niya, "Hayaan mo ang iyong kapatid na babae na kunin ang mga iyon, Tanya. Maari kang gumawa pang marami." Maaari akong gumawa pa ng marami. Kailangan ni Valentina ng Halloween costume, si Tanya ang gagawa. Nasira ni Valentina ang kanyang homecoming dress, si Tanya ang ayusin. Gusto ni Valentina ng custom tote bag para sa kanyang sorority rush. Si Tanya ang gumawa ng 12, isa para sa bawat pledge sister. Hindi binanggit ni Valentina kung sino ang gumawa. May isang parirala si Daria para dito. Ginagamit niya ito sa paraang ginagamit ng ibang nga inaang mahal kita casually nang hindi sinusuri kung ito ay tumama. Si Valentina ang mukha, ikaw ang nga kamay, ang makamay.
Parang ako ay isang bahagi ng katawan na nawala sa isang family reunion. Parang si Valentina ang display window at ako ang backroom kung saan ginagawa ang mga bagay. Gumana ang metapora para kay Daria dahil nangangahulugan ito na hindi na niya kailangang i-credit ako at hindi na kailangang ipaliwanag si Valentina. Ito ay mahusay. Bibigyan ko siya ng punto dun. Nagtapos ako sa St. Petersburg State Academy of Art and Design na may BFA sa Fibers at Concentration sa Textile Construction. Ako mismo ang nagbayad mga scholarship, work study sa Costume Department at weekend job sa paghem ng kurtina para sa isang retirement home sa labas ng lungsod. Hindi dumalo si Daria sa graduation ceremony. Nagpadala siya ng card na nagsasabi, "Proud of you" na may exclamation point na parang sarcastic. Si Valentina ay nag-text, "Congrats! Pwede mo bang gawan ako ng damit para sa anniversary dinner ko, by the way?" Walang question mark. Hindi ito tanong. Ang studio ay dumating pagkatapos isang 12x4 na silid sa itaas kang tindahan ng tela ni Larisa Morozova sa Nevsky Prospect. Si Larisa ay 67 taong gulang at nagbebenta ng tela sa Saint-Denis, Petersburg mula pa bago ako ipanganak. Binigyan niya akong espasyo sa reduce rent dahil sinabi niya na ipinaalala ko sa kanya ang sarili niya ng 23 taong gulang, matigas ang ulo, may talento at katastrofikong masama sa pagsingil sa mga tao. Si Larisa ang nagpakita sa akin tungkol sa signature. Hindi eksaktong tinuruan ipinakita. Isang hapon, marahil isang taon pagkatapos ng aking lease, dinala niya ang isang bolt ng ivory charmeuse at inilagay ito sa aking cutting table na parang isang pasyente. Pinanood niya akong patakbuhin ang aking kamay sa ibabaw nito. Ang bigat ng charmeuse ay tiyak mabigat ng sapat upang mag-drop, magaan ng sapat upang gumalaw, malamig sa pagipo na parang tubig na hindi pa nakpasya kung mainit o hindi. Alam mo, sabi niya, sumisilip sa kanyang reading glasses, bawat seryosong bridal designer ay nag-iwan ng marka. Saluk ng corset kasama ang bone channel, kulay ng thread na tumutugma sa lining upang walang makakita maliban kung titiknan nila. Tinukoy niya ang isang tahi gamit ang kanyang thumbnail. Ang mahindi naglalagay ng lagda sa kanilang trabaho ay nakakalimutan. At ang mga naglalagay ang damit ay naalala kahit hindi naalala ng nobya. Nagsimula akong maglagay ng lagda sa aking mga piraso pagkatapos niyon. Isang maliit na monogram sa silver thread TR na nakatago sa loop M corset kasama ang kaliwang bone channel kung saan ito ay nakadikit sa mga tadyang ng nobya. Walang nakakita nun, walang tumingin. 3 buwan bago ang kasal. Tumawag si Valentina. Hindi FaceTime, hindi text, isang totoong tawag sa telepono na nangahulugan na may gusto siyang bagay na nangangailangan ng vocal manipulation. Kaya nagpropose, Dima, sabi niya, parang ulat ng panahon. At kailangan kong damit, binabati kita, sabi ko. Sino ang iyong designer? Isang pahinto. Ang uring pahinto na may nakasabit na price tag. Inisip ko. Nakilala ni Valentina si Dmitry Volkov sa isang charity gala sa Baybayin. Ang mga Volkov ay nagmamay-ari ng isang mid-size logistics company, ang uri ng pamilya na nagwi-winter sa isang prestihiyosong lugar at nag-summer sa ibang lugar at ginagamit ang summer bilang pandiwa. Si Valentina ay nagtatrabaho bilang marketing coordinator para sa isang tourism board. Mayos na trabaho, steady na sahod, wala namang impresyon sa mga taong nagsamar kahit saan. Pero minahal ni Dimasia o minahal ang bersyon niya na lumilitaw sa mga gala. Ang damit ay dapat simple. Ito ay nahing tulad ng mga custom dress lahat. French Alençon lace bodice na hand-beaded na may seed pearls. Silk charmeuse skirt na cut on the bias upang ito ay tumulo sa halip na maghang. Isang cathedral train na nangangailangan ng sarili nitong zip code, 92 araw ng aking mga kamay.
Ang presyo ang totong presyo. Ang sisingilin ko sa sinumang kliyente na papasok sa aking studio ay 1,100,000 rubles. Ang presyo ni Valentina ay zero. Dahil family rate. Sabi ni Daria nang magdalawang isip ako. Ito ang ginagawa ng pamilya. Tanya. Sinabi ko dahil ang damit ang huling pagtatangka ko. Hindi ko sinabi iyon ng malakas. Pero sinabi ko ito sa sarili ko sa salamin sa itaas ng aking cutting table ng alas 1 ng madaling araw na ipinapin ang latche sa bodice form gamit ang mga kamay na medyo nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang bagay na mas malapit sa panalangin. Kung gagawin ko ang damit na ito ng maganda ng sapat, kung tama ang pagkahulog ng lace at mahuli ng beading ang ilaw at magmukhang dapat si Valentina, marahil makikita ito ni Daria hindi ang damit. Ako, ang taong gumawa nito. Marahil titingnan niya ang damit at sa isang pagkakataon ay susundan ang linya pabalik mula sa kagandahan patungo sa mga kamay. Hindi niya ginawa, siyempre. Ang ginawa niya ay tulungan si Valentina na magsinungaling. 3 buwan bago ang kasal, sumiklap ang family group chat. Nagpost si Valentina ng larawan ng isang resibo. Elise Laurent Studio sa itaas. Address sa Spring Street, Soho. Halaga, 4.0.0 rubles. Sumagot si Daria ng 3 heart emojis at ang mga salitang worth every penny. Ang mga Volkov ay nagbigay kay Valentina ng pera para sa damit. 4 milyon ruble. Inilipat sa isang account na nalaman ko pagkatapos ay personal checking ni Valentina. Walang Elise Laurent. Walang studio sa Spring Street. Mayroon lamang ako sa aking 12x4 na silid sa itaas ng isang tindahan ng tela sa San Petersburg na nananahi ng libre habang ang aking kapatid na babay ay naglalagay sa bulsa ng 4,000 rubles para sa trabaho na hindi niya kayang i-thread ang isang karayom para sa kanyang sarili. Nakita ko ang resibo. Ginawa ko ang matematika. Wala akong sinabi dahil halos tapos na ang damit at gusto ko pa ring maniwala. Tinapos ko ito noong Martes ng alas 2 ng madaling araw. Itinaas ko ito sa ilalim ng fluorescent light ng aking studio at ito ang pinakamagandang bagay na ginawa ko para sa pinakawalang pasalamat na mga tao na aking nakilala. Madilim ang studio nang makabalik ako, hindi dahil walang kuryente. Ang fluorescent sa itaas ng cutting table ay kumikislap na sa loop ngang 2 linggo at patuloy kong nakakalimutan na palitan ito. Ang paraan kung paano mo patuloy na nakakalimutan ang mga bagay na mahalaga lamang sa iyo. Binuksan ko ito at ito ay umungol at nagtalumpok na parang sinusubukang sabihin ang isang bagay at hindi makakuha ngang salita. Alam ko ang pakiramdam. Ang manekin ay nakatayo sa sulok kung saan dating nakasabit ang damit. Hubad na ngayon, walang ulo, walang braso, kulay lumang krema. Pinili ko ito second-hand mula sa isang bridal shop na naksara nung pandemya at ang kaliwang balikat nito ay bahagyang mas mataas kaysa sa kanan na nangangahulugan na ang lahat ng aking idinrape dito ay humihila ng 1/4 inch patungo sa silangan. Napakaraming beses kong inayos para sa tilt na iyon na minsan ay inaayos ko ito sa mga damit na nasa ibang mannequin. Ang ugali ay isang kakaibang uri ng katapatan. Umupo ako sa cutting table at binuksan ang aking telepono. May 23 bagong mensahe ang group chat. Mga larawan mostly. Si Valentina sa harap ng altar. Si Valentina at Dima. Si Valentina at Daria cheek to cheek. Parehong may hawak na champagne. Ang damit ay gumagalaw sa bawat larawan na parang buhay na bagay. Ang train ay kumalat sa stone tile. Ang bodice ay nahuli ang hapon na ilaw sa pamamagitan ng stained glass. Ang palda ay sumasabay sa bikat na tanging totoong charmeuse ang mayroon. Ang silk charmeuse ay hindi nagsisinungaling. Hindi ito humahawak ng hugis na hindi nito pinaniniwalaan. Walang binanggit sa chat ang designer. Walang binanggit sa akin. May 47 emoji reactions at wala ni isa na may pangalan ko sa tabi nito.
Ako ay nairase ng lubusan na parang walang kahirap-hirap, na parang hindi ako kailanman nasa frame sa simula pa. Inilagay ko ang telepono nang nakaharap pababa sa mesa. Ang Bolt Cam Ivory Charmeos na iniwan sa akin ni Larissa noong nakaraang linggo ay naroon pa rin. Nakabalot sa tissue paper. Hindi pa nagagalaw. Inilagay ko ang aking kamay dito. Ang tela ay malamig at impossible ang smoothness, ang uring smoothness na nagpaparamdam na magaspang ang iyong ma-fingerprint. Pinindot ko ang aking palat ng pataklaban dito at hinawakan ito roon. At ang lamig ay umakyat sa aking pulso at papunta sa bahagi ng aking dibdib na naging patak sa parking lot. At sa isang sandali, ang dalawang temperatura, ang lamig ng charmosa at ang wala sa aking dibdib ay tumugma at iyon ay halos mas masahol pa kaysa sa pag-iyak. 3 linggo bago ang kasal. 2:00 ng madaling araw. Ako ay nakaupo sa eksaktong upuang ito, sa eksaktong ilaw na ito, na may magnifying lamp na nakakabit sa gilid ng mesa. Ang last sa neckline ay nagpukurisang tension issue sa bobbin thread na hindi ko napansin sa unang pass. Ito ang uri ng error na tanging ako ang makakapansin. Si Valentina ay tiyak na hindi. Ang pamilya ni Dima ay hindi. Isang bisita ay maaring patakbuhin ang kanyang daliri sa neckline at maramdaman ang bahagyang ridge at walang isipin, pero ako ang makakaalam, kaya nakaupo ako roon ng mag-isa sa isang gusali kung saan ang tanging tunog ay ang refrigerator sa ibaba sa tindahan ni Larissa at ang paminsan-minsang sasakyan sa Nevsky Prospect. At hinila ko ang stitching gamit ang seam ripper at muling ginawa ito tahi sa tahi para sa isang babae na hindi tumawag upang tanungin kung paano ang damit. Kahit isang beses, hindi sa 92 araw, ginawa ko ito dahil ang lace ay karapat-dapat sa mas mabuti. At dahil naniniwala pa rin ako sa 2:00 ng madaling araw na walang audience, na ang paggawa ng isang bagay na perpekto para sa isang tao ay maaaring kapareho ng pagmamahal sa akin ng taong iyon. Hindi. Para sa record, isang katok sa pintuan ng studio. Hindi ko ito nilok na maaaring careless o hopeful. Hayaan mo akong magpasya ka. Pumasok si Larissa na may 2 tasa ng kape mula sa lugar sa sulok na masyadong maraming asukal sa lahat at hindi humihingi ng tawad. Inilagay niya ang isa sa harap ko nang hindi tinatanong kung gusto ko ito. Tiningnan niya ang hubad na manekin. Tiningnan niya ako. Kaya isinusuot nila ito. Isinusuot nila ito at sinabi nila sa lalaki sa pintuan na hindi ako sapat na mabuti upang manood. Umupo si Larissa sa stool sa tapat ko. Siya ay suot ang parehong linen apron na suot niya sa tindahan. Ang isa na may measuring tape pa rin na nakalop sa bulsa. At kinuha niya ang kanyang kape at hinipan ito, kahit na malamig na ito. Kailan mo ipapadala ang invoice? Sabi niya. Halos tumawa ako. Libre ito. Larissa. Family rate. Uminom siya ng isang higop. Inilagay ang tasa. Tiningnan ako sa ibabaw ng kanyang salamin ang tingin na inilalaan niya para sa masamang hemline at mas masahol na desisyon. Walang bagay na libre, anak. Hindi mo palang nabilang ang halaga. Binuksan ko ang aking bibig upang ipaliwanag na hindi mo maring invoice ang iyong sariling ina. Na ang pagbabayad sa iyong kapatid na babae para sa isang wedding dress ay gagawin kang kontrabida sa bawat bersyon ng kwento. Na ang salitang pamilya ay isang lock at isang key at kung minsan ay pareho ng sabay. Pero si Larissa ay nakatingin na sa dingding sa likod ko kung saan ko inilagay ang aking business license sa tabing larawan ng aking unang natapos na commission. Isang bridesmaid dress para sa isang estranghero sa labas ng lungsod na umiyak nang makita ito at sinabi, "Ginawa mo akong magmukhang ang taong gusto kong maging." Sa ibaba ng frame sa isang shelf ay ang stock ng letterhead na aking dinisenyo mismo. Tatiana Romanova Atelier sa malinis na serif type. Logo, isang sulong karayom na may curved thread.
Nagprint akong 500 sheets 2 taon na ang nakalipas. Gamit ko lang ang ₱20, lahat para sa mga estranghero, hindi kailanman para sa pamilya. Alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ng isang seamstress at isang designer? Sabi ni Larissa. Naghintay ako. Ang seamstress ay tumatanggap ng order. Ang designer ay nagpapangalan ng kanyang presyo. Tinapos niya ang kanyang kape, tumayo, at umalis ng walang ibang salita. Nag-click ang pinto sa likod niya. Umungol ang fluorescent. Lumamig ang charmo sa ilalim ng aking palad. Nakaupo ako roon ng matagal. Pagkatapos, hinila ko ang letterhead patungo sa akin dahil ginawa ko ito sa loob ng 29 na taon. At nagsisimula akong isipin na ang pinakamahal na bagay na aking ginawa ay hindi ang damit. Ito ay ang katahimikan na aking pinanatili habang isinusuot nila ito. Hindi ko ipinadala ang invoice ng gabing iyon. Una, kailangan kong gawin ang matematika, hindi ang emosyonal na matematika. Nagpapatakbo ako ng equation na iyon sa loob ng 29 na taon at ang sagot ay laging pareho. Deficit. Ibig kong sabihin, ang aktwal na matematika, ang mga rubles at oras, paggawa at materyales. Ano ang sisingilin ko sa isang estranghero? Matematika. Dahil kung magbabayar ako sa aking kapatid na babae para sa isang wedding dress, gagawin ko ito ng tama itemized. Profesional, ang uri ng invoice na walang puwang para sa pero pamilya tayo. Binuksan ko ang aking laptop at hinila ang pricing model na ginagamit ko para sa custom commissions. Ginawa ko ito sa isang spreadsheet 2 taon na ang nakalipas pagkatapos mahuli ako ni Larissa na naniningil ng 120,000 sa isang kliyente para sa isang damit na tumagal ng 6 na linggo at sinabi, "Anak, iyan ay hindi rate. Iyan ay isang sigaw para sa tulong." Design consultation. 4 na sesyon kay Valentina sa FaceTime. Bawat isa ay humigit kumulang 90 minuto, kung saan binago niya ang isip tungkol sa neckline ng 3 beses, ang sleeve ng 2 beses, at ang habang train ng 1 beses dahil nakakita siyang larawan ng isang royal at nakpasya na cathedral ay mas bagay sa kanya. Consultation fee, 160,000 rubles. Materials. 14 yard ng silk charmeuse sa 8,500 rubles bawat yard. 6 na yard ng French Alençon las sa 22,000 rubles bawat yard. Seed pearls na hand-selected, 412 piraso. Horsehair braid para sa hem, bone para sa corset. Silk organza para sa lining. Thread 3 iba't ibang timbang dahil ang bodice, ang palda, at ang biding ay nangangailangan ng iba't ibang tension. At kung gagamitin mo ang maling thread sa maling tahi, ang buong bagay ay magpupukar sa loob ng 6 na buwan. Kabuang materyales, 420 rubles. Paggawa, 92 araw sa average na 9 na oras bawat araw. Hindi bawat araw ay 9 na oras. Ang ilan ay 14, ang ilan ay 4. Depende kung ako ay nagpuputol, nagdidrape, nagbebid, o nakatitik sa isang tahi at sinusubukang alamin kung bakit ito ay galit sa akin. Pero siyam ang tapat na average sa aking standard hourly rate para sa custom bridal work na para sa record, eksaktong ang sinisingil ng ibang independent bridal designer sa rehiyon. Kabuang pakhawa, 1,260,000 rubles. Grand total, 1,800,000 rubles. Tinitigan ko ang numero. Mukhang napakalaki at ganap na makatarungan ng sabay. Parang nakikita ang iyong sariling refleksyon pagkatapos ng mahabang panahon at iniisip, "Oh, iyon pala ang itsura ko." Pagkatapos ay binuksan ko ang group chat at nag-scroll pabalik sa screenshot na ipinost ni Valentina 3 buwan na ang nakalipas. Ellis Lawrence Studio. Ang resibo ay na format na parang totong isa invoice number, PETSA, itemized line items. Itinilist nito, custom bridal gown, hand-beaded, French lace, at kabuang 4.0.0 rubles sa ibaba.
Salamat sa pagpili sa Elise Laurent. Inasahan naming bihisan kayo. Tiningnan ko ang resibong ito noong Marso at naramdaman kong natiklop ng kalahati ang aking tiyan. Hindi dahil sa kasinungalingan hindi ko pagganap na naproseso ang kasinungalingan noon kundi dahil ang malign item ay sapat na malapit sa totoo na malinaw na ginamit ni Valentina ang aking trabaho bilang template. Kinopya niya ang aking mga paglalarawan. Pinag-inflat niya ang aking mga numero. Itinayo niya ang kanyang fiction sa aking manga katotohanan. Ngayon, binuksan ko ang isang browser tab at i-type ang Elise Laurent Bridal Designer. Wala. Walang website, walang Instagram, walang listahan, walang business registration. Sinubukan ko ang Elise Laurent Spring Street. Wala. Sinubukan ko lang Elise Laurent Designer. Isang perfume brand sa Pransya. Isang karakter sa isang nobela noong 2014. Walang bridal designer. Wala kahit saan. Si Valentina ang nag-imbento niya. Isang buwang designer na ginawa mula sa wala upang takpan ang katotohanan na ang kanyang kapatid na babae ang mahirap, ang ngakamay, ang hindi sapat na mabuti upang dumalaw sa kasal ang gumawang damit na pinupuring lahat. Isinara ko ang browser tab, binuksan ang aking invoicing software at nagsimulang mag-type. Tumunog ang aking telepono. Si Valentina, halos hindi ko sinagot, pero may bersyon pa rin ako na sumasagot kapag tumawag ang pamilya. Tulad ng ilang taon na nananatiling natatakot sa isang tuno na matagal nang hindi na masakit. Hey, ang boses niya ay honeymoon bright. Ang partikular na frequency na ginagamit ni Valentina kapag siya ay magtatanong ng isang bagay habang nagpapanggap na hindi. Kaya kahanga-hanga ang reception pero may maliit na snack sa train parang isang pulled thread. Patuloy na tinitingnan ito ni nanay ni Dima at alam kong nakakainis ito sa kanya. Pwede mo bang ayusin kapag nakauwi kami? Inilayo ko ang telepono sa aking mukha at tiningnan ito, talagang tiningnan. Hindi niya ako inanyayahan sa kasal, nakatayo at narinig ang aking ina na tinatawag akong mahirap na taga-disenyo sa harap ng isang estranghero na may clipboard. Naglagay siya sa bulsa ng 4,000 rubles para sa isang damit na ginawa ko ng libre at ngayon, 4 na araw pagkatapos, tumatawag muli upang humiling ng pag-ayos. Tanya, nandiyan ka pa ba? Oh, sabi ko, kaya. Pwede mo bang ayusin? Ang train lang. Hindi dapat matagal. Opisyal na tapos na ang aking customer service hours. Iniisip ko na ang sinabi ko ay, ipapadala ko ang aking repair rates. Ano? Ang aking rates para sa repair work. I-email ko, katahimikan. Ang uri ang katahimikan na nangahulugan na may nagre-recalculate ng relasyon. Tanya, pulled thread lang iyon. Kung gayon ay dapat ay abot kaya. Ibinaba niya ang telepono. Bumalik ako sa invoice. Tatiana Romanova Atelier logo. Single needle curved thread. Na-address kay Valentina Romanova Volkova. Itemized. Consultation. Materiales. Pagawa. Kabuang dapat bayaran. Satiju 800 rubles. Payment terms. Net 30. Ay, sisi ko si Daria. Hindi dahil utang niya ang pera, kundi dahil utang niya ang pakilala. Siya ang nag-orkestra ng libre na paggawa. Siya ang nakatayo sa pintuan at ngumiti. Dapat niyang makita kung ano ang itsurang libre kapag may nakakabit na numero. Hindi ko ICC ang ma-Volkov. Delikado iyon. Hindi ko sinusubukang sirain ang buhay ni Valentina. Sinusubukan kong gawin ang isang bagay na mas maliit at mas mahirap. Sinusubukan kong sabihin ang katotohanan tungkol sa halaga nga aking paggawa sa mataong nagpasya na ito ay walang halaga. Huminto si Larissa bandang alas 4. Hindi siya kumatok. May susi siya sa gusali at patakaran na gamitin ito sa tuwing naamoy niya ang kape o krisis. At kasalukuyang naglalaman ang aking studyong pareho. Tumayo siya sa likod ko at tiningnan ang screen ng laptop. Ang invoice na na-format at handa ng ipadala.
1,800,000 rubles. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Pinisil ng isang beses. Ngayon ay designer ka na, sabi niya. Ipinadala ko ito ng 9:47 ng umaga nung Lunes. Sa 9:48, ang email ay umalis sa aking outbox. Dumaan sa kung anong serya ng mga server at satellite at underwater cables na nagunay sa street. Petersburg sa kung saan man si Valentina ay umiinom ng room punch sa isang beach sa kanyang honeymoon at dumating sa dalawang inbox ng sabay. Sa 9:52, nagsimulang tumunog ang aking telepono. Hindi si Valentina si nanay. Si Daria Romanova ay hindi sumisigaw. Gusto kong linawin iyon ng maaga dahil iniisip ng matao na ang matoksik na ina ay masumisigaw na may volume sa pinsala, isang bagay na maari mong ituro at sabihin, tingnan mo, iyon ang masamang bahagi. Si Daria ay hindi sumisigaw, siya ay nagmo-modulate. Ibaba niya ang kanyang boses sa isang register na nagpapahilig sa iyo. At kapag ikaw ay nahilig na, ikaw ay nakapagkonsyede ng isang bagay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, sabi niya. Hindi tanong, isang deposition. Pagbabayad para sa mga serbisyong ginawa, sabi ko. Nakatayo ako sa aking cutting table na may telepono sa speaker, parehong mga kamay na patag sa ibabaw dahil natutunan ko ng matagal na kung abala ang aking mga kamay sa pagputol ng tela, pagpin ng muslin, pagpress ng tahi, nananatiling matatag ang aking boses. Ang mawalang laman na kamay ay nagpapahina sa akin. Kaya pinindot ko ang maito sa kahoy at hinayaan ang grain na suportahan ako. Serbisyong ginawa, ulit niya. Ginawa niyang katawa-tawa ang salita ang paraan kung paano niya magawang katawa-tawa ang anumang salita kung hindi siya sang-ayon sa premise nito. Minsan niya ngang ginawang parang slur ang salitang boundaries. Gumawa kang damit para sa kasal ng iyong kapatid na babae. Isang regalo na nakakahalaga sa akin ng 92 araw at 1,800,000 rubles sa paggawa at materyales. At binigyan kang iyong kapatid na babaeng karangalan na bihisan siya sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Binigyan niya akong karangalan mula sa isang gusali na hindi ako pinayagang pumasok. Huminga si Daria. Ang pagbuga ng hininga. Narinig ko siyang muling inaayos ang kanyang estratehiya sa real-time. Ang maliit na click ng kanyang panga na nagre-reset. Ang paraan ng typewriter carriage na bumabalik sa kaliwang margin bago magsimulang ang bagong linya. Kung hindi mo i-withdraw ang invoice na ito, sabi niya hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Tiningnan ko ang manekin sa sulok, ang hubad na isa. Ang isa na nagawa ng damit ni Valentina sa loob ng 3 buwan at ngayon ay nakatayo ng walang laman sa silid na punong tela na walang nagbabayad. Wala ako sa guest list, nanay. Sa tingin ko ay ginawa mo na ang desisyon na iyon. Ibinaba niya ang telepono ng walang paalam. Si Daria Romanova ay hindi nagpapaalam. Inalis niya lamang ang sarili niya sa pag-usap sa paraang inalis niya ang aking pangalan sa seating chart malinis, walang seremonya, na parang ang espasyo ay laging walang laman. Tumawag si Valentina 20 minuto pagkatapos. Ako ay kumakain ng granola bar mula sa vending machine sa hallway sa labas ng tindahan ni Larissa. Dinner. Technically. Bagaman pagtawag dito ng dinner ay mapagbigay. Nagliwanag ang aking telepono at lumitaw ang contact photo niya isang selfie mula 2 Pasko na ang nakalipas. Pareho kaming suot ang matching reindeer sweaters na binili ni Daria para kay Valentina at ibinigay sa akin ng sobra dahil medyo malaki ito. Hindi ito malaki. Ito ang sukat ko. Si Valentina ay size 4, ako ay size 8. Alam niya iyon. Tanya, umiyak siya. Umiyak si Valentina sa parang tumutugtog ng piano ang ilang tao, teknikal na mahusay. Emosyonal na tumpa. Bawat nota ay na-calibrate upang makagawa ng partikular na tugon sa tagapakinig. Hindi ko ibig sabihin na pekasya. Ibig kong sabihin ay may 29 na taon siyang pagsasanay.
At ang paksasanay ay gumagawa ngang perpekto kahit ang paksa ay luha. Hindi ko maring paniwalaan na kakawin mo ito sa akin, sabi niya, sa aking honeymoon. Nakpadala ako ang invoice, Valentina. Hindi ako naksunokno kahit ano. Pareho lang iyon. Kung makikita ito ni Dima, kung magsisimulang magtanong siya tungkol sa damit tumigil siya. Naghintay ako. Sa katahimikan. Narinig ko ang maalon na nangahulugan na siya ay nasa labas sa isang beach sa kanyang honeymoon na binayaran ng isang pamilya na kanyang niloko. Kung magsisimulang magtanong si Dima tungkol sa damit, sabi ko ano ang mangyayari? Magtanong siya tungkol kay Elise Laurent. At iyon ay komplikado. Hindi ito komplikado, Valentina. Walang Elise Laurent. Ginawa mo siyang buhay. Kinuha mo ang 4,000 rubles mula sa mga Volkov para sa isang damit na nakakahalaga sa kanilang zero dahil sinabi mo sa akin na ito ay libre. Isa pang katahimikan mas mahaba. Pinunong nga alon ito. Saan napunta ang 4,000 rubles? Tanong ko. Iyon ay sa pagitan ko at ang aking asawa. Iyon ay sa pagitan mo at ng katotohanan. At sa ngayon, ang iyong katotohanan ay may nakakabit na itemized invoice. Ibinaba niya, hindi sa malinis na pagputol ni Daria, mas parang pagbaksak ng isang bagay na mainit. Halos marinig ko ang telepono na tumama sa lounge chair. Tinapos ko ang granola bar. Ito ay parang compressed sawdust at obligasyon. Inihulog ko ang wrapper sa basurahan at pumalik sa studio. At ang fluorescent light ay patuloy na kumikislap at ang mannequin ay patuloy na hubad at ang charmeusi ay patuloy na nasa mesa at walang nagbago sa silid maliban sa aking. Tumawag si Daria muli ng 7:14 ng gabi. Iba ang estratehiya. Umiyak na siya ngayon. Si Daria Romanova ay umiyak ng mas bihira kaysa sa kanyang pagsiga. Kaya kapag lumalabas ang mga luha, ito ay upang tapusin ang mga digmaan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyong maanak, sabi niya. Ang kanyang boses ay basa at sugatan at mahusay na natempo. Binigyan ko kayong dalawang lahat. Nag-sacrifice ako. Wala kayong ideya kung ano ang aking isinakripisyo. Umupo ako sa stool at nakinig. Hindi dahil naniniwala ako sa kanya, kundi dahil gusto kong marinig ang buong pagtatanghal. Ang paraan kung paano mo tinatapos ang isang masamang pelikula dahil binayaran mo na ang tiket. Pinahatid kita sa iyong sewing classes. Pinayagan kitang gamitin ang basement para sa iyong maliliit na proyekto. Ako ang nagsabi kay Valentina na humingi sa iyong damit sa unang lugar. Sinabi mo sa kanya na humingi sa akin dahil alam mong gagawin ko ito ng libre. Dahil iyon ang ginagawa ng pamilya, Tanya. Sinabi niya ang ginagawa na parang isang brick. Parang ang salita mismo ay makakabuang ang pader sa paligid ko. Ang pamilya ay nagaanyaya din sa isa't isa sa mga kasal, sabi ko. Ang pamilya ay hindi nakatayo sa pintuan at tinatawag ang kanilang anak na mahirap na taga-disenyo. Ang pamilya ay hindi tumutulong sa isang anak na magnakaw ng 4 milyong ruble abang ang isa naman ay nagtatrabaho ng libre. Walang nagnakaw ng kahit ano. May fake receipt sa group chat, nanay. Elise Laurent. Sumagot ka ng 3 puso at worth every penny. Alam mo, tumigil ang pag-iyak ng ganon na lang parang isang gripo na isinara. At sa tuyong katahimikan na sumunod, narinig ko ang isang bagay na hindi ko kailanman narinig sa loob ng 30 taon nang matawag ni Daria Romanova. Wala. Hindi estratehiya, hindi redirect, hindi pagbugang ng hininga. Tanging ang tunog ng isang babae na naubusan ng script. Tumagal ito ng 4 na segundo. Pagkatapos ay naklik muli ang panga. Kung ituloy mo ito, sabi niya, boses na patag at operational, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung anong uri nga naka. Ibinaba niya ang telepono.
Inilagay ko ang telepono ng nakaharap pababa sa cutting table. Ang charmeus ay malamig sa ilalim ng aking pulso. Pinindot ko ang aking bisiklaban dito at huminga. Dumating ang text ng 10:30 ng gabi mula kay Megan. Isang babae na kasama ko sa high school na naninirahan pa rin sa labas ng lungsod at sumusunod sa maina ng lahat sa social media dahil ay tinuturing niya ang social media bilang isang spectator sport. Hey, hindi ko sigurado kung nakita mo na ito, pero nagpost ang iyong nanay ng isang bagay. Sa tingin ko dapat mong malaman. Nakalakip ang isang screenshot. Ang Facebook post ni Daria. Public profile picture. Siya at si Valentina sa kasal. Champagne, cheek to cheek. Ang post ay 3 talata ang haba. Isinulat sa particular na estilo ng Southern Russian Mother Grief na parang church bulletin na isinulat ng isang martyr. Ito ay may mabigat na puso na ibinabahagi ko kung ano ang pinagdadaanan ng aming pamilya. Pagkatapos ngang magandang kasal ni Valentina, ang kanyang kapatid na si Tatiana ay nakpasya na magpadala ng invoice para sa damit na kusanglup niyang ginawa bilang regalo. Siya ay ngayon ay humihingi ng 1,800,000 rubles mula sa isang bagong kasal na nag-enjoy sa kanilang honeymoon. Mangyaring panatilihin ang aming pamilya sa inyong mga panalangin habang kami ay nalalampasan ang masakit na sitwasyong ito. 24 likes. 89 comments. Nag-scroll ako sa ilan. Nakakalungkot kapag ang inggit ay pinupunit ang mga pamilya. May ilang tao na hindi makatiis kapag nakikita ang kanilang kapatid na masaya. Panalangin para kay Valentina at Tima. Naging malamig ang aking makamay. Hindi ang lamig ng charmeus. Ibang lamig ang uri na nagsisimula sa mga daliri at gumagapang papasok na parang yelo sa windshield. Naramdaman ko ang aking pulso sa aking mga ngipin. Lumitaw ang aking paningin sa laking screen ng telepono. At sa loob ng screen na iyon, ako ang kontrabida, ang nainggit na kapatid na babae, ang nabigong taga-disenyo na naningil sa kanyang sariling pamilya para sa pera. Tama si Daria, sa isang bagay siya ay naktiya na malalaman ng lahat kung anong uri ng anak ako. Siya lang ang nakasulat muna ng paglalarawan. Nakaupo ako sa studio ng matagal. Pagkatapos niyon, ang fluorescent light ay sa wakas ay sumuko at nagdilim at hindi ko ito pinalitan. Nakaupo ako sa mahinang ilaw ng screen ng telepono. Binabasa ang mga komento mula sa mga taong hindi kilala ako, nga taong hindi kailanman nakakita. Sa Loop N.A. King Studio o ang bilang, nga thread sa lace na iyon o ang paraan kung paano gumagalaw ang silk charmeus kapag tama ang biaskat. At inisip ko, marahil siya ang mananalo. Marahil ang kwento ay nakasulat na at ako ay lamang ang footnote, ang nainggit na mga kamay, ang walang pasalamat na bahaging katawan. Natakpuan ako ni Larissa ng ganito kinabukasan. Pinalitan niya ang fluorescent tube. May mga spare siya sa tindahan dahil sinabi niya na ang fluorescent light ay tulad ng mga lalaki. Hindi mapagkakatiwalaan pero kung minsan ay kinakailangan. At nang maksimulang umungol ang bago at muling naging puti at maliwanag ang silit, tiningnan niya ang aking mukha at pagkatapos ang aking telepono na bukas pa rin sa post ni Daria. Binasa niya ito, lahat, ang post, ang komento, ang emoji reactions mula sa mga estranghero na nagpasya na ako ang kontrabida batay sa 3 talata na isinulat ng isang babae na hindi kailanman bumisita sa aking studio. Pagkatapos ay inilagay niya ang telepono, screen pababa, sa cutting table. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko pagkatapos ang 40 taon ng pagbebenta ng tela? Sabi niya. Umiling ako. Maniniwala ang mga tao sa anumang kwento na sinabi mo na, pero ang katotohanan ay hindi kailangang una. Kailangan lang nito na mas malakas. Tinapik niya ang gilid ng laptop at ang isang invoice na may iyong pangalan, iyong logo, at ang iyong trabaho na itemizet. Line by line iyon ay medyo malakas. Anak, tiningnan ko ang mannequin. Hubat.
walang ulo, bahagyang nakatagilid sa kaliwa ang paraan kung paano ito laging nakatagilid, ang paraan kung paano ko laging inaayos. At iniisip ko ang lagda, silver thread tear, sa loob ng corset kasama ang kaliwang bone channel, na nakadikit sa mga tadyang ng aking kapatid na babae sa buong araw kanyang kasal. Alam gang damit kung sino ang gumawa nito, kahit hindi alam gang iba. Sa mga kwento nila tungkol sa akin, ako ang kontrabida, ang nainggit na kapatid na babae, ang nabigong taga-disenyo na sinusubukang kumita mula sa pamilya. Pero mayroon akong isang bagay na hindi nila inasahan. Mayroon ako ang damit, at ang damit ay may aking pangalan sa loob. Nagsimulang dumating ang mga voicemail nung Martes. Nagiwan si Daria ang 14 sa isang oras. Hindi ko ito pinakinggan sa real time. Pinakinggan ko ito pagkatapos. Nakaupo ng cross-legged sa sahig ng studio na may isang tasa ng masyadong matamis na kape ni Larissa, at ito ay parang nakikinig sa isang babae na sumusubok ng 5 iba't ibang papel sa parehong dula. Voicemail 1, luha. Tanya, please. Ina mo ako, huwag mong gawin ito. Voicemail Nage. Lego na bonto. Nakipag-usap ako sa abogado. Hindi mo maaaring invoice ang pamilya para sa isang regalo. Ito ay panghaharas. Voicemail to you. Bargaining. Kung magbabayad si Valentina sa iyong kaunti, mas maliit na halaga, pwede ba nating ayusin ito ng pribado? Voicemail 11. Bumalik sa banta. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatrabaho sa bayang ito. Voicemail 14. Isang mahabang pagbugang hininga 10 segundong hininga, pagkatapos ay isang click. Ito ay parang emosyonal na roulette. Kalahati biro, kalahati seryoso, inaasahan ko na ang voicemail 15 ay nasa ibang wika. O marahil ay ingay lamang. Marahil sa ika-20, babalik siya sa mga luha at sisimulan namin muli ang buong ikot. Inilagay ko ang telepono at tiningnan ang kisame. Isang water stain malapit sa sulok ay dahan-dahang kumakalat sa loob nga buwan. Ito ay parang mapangang isang bansa na hindi pa umiral. Iniisip ko kung gaano karaming mga bagay sa aking buhay ang mukhang ganon. Mga hugis na walang pangalan. Mga balangkas ng lugar na hindi ako pinayagang bisitahin. Pagkatapos ay tumunok ang aking telepono. Hindi ang numero ni Daria, hindi ni Valentina. Isang 812 area code St. Petersburg. Pero hindi ko kilala. Miss Romanova? Isang boses ng babae. Malinaw, hindi nagmamadali. Ang uringang boses na hindi kailanman kailangang itaas ang sarili dahil laging pinakikingan. Si Tatiana, ito. Ako si Raisa Volkova. Sa tingin ko ay ikaw ang gumawang wedding dress para sa aking manugang. Hinigpitan ng aking kamay ang telepono. Hindi takot isang bagay na mas malapit sa pakiramdam kapag tinawag kang guro at hindi mo alam kung ikaw ay nasa problema o papupurihan. Ginawa ko, sabi ko. Nakakatawa, sabi ni Raisa, dahil ang resibo na binayaran ng aking pamilya ay nagsasabi na isang babae na nagngangalang Elise Laurent ang gumawa nito sa isang studio sa Spring Street sa Soho. Isang paginto. Hindi walang laman, isang loaded na isa. Ang uringang pahinto na mayroon ng konklusyon at naghihintay sa iyo na mahabol. Walang Elise Laurent, Miss Romanova. Umupo ako sa stool. Hindi, sabi ko. Wala siya. Iniisip ko rin iyon. Ang aking anak na lalaki ay nabanggit ng hindi sinasadya sa tanghalian noong nakaraang linggo na nagpadala kang invoice kay Valentina. Sinabi ni Valentina sa kanya na ito ay isang biro, isang misunderstanding sa pagitan ng magkapatid. Naniniwala si Dima sa kanya dahil naniniwala si Dima sa karamihan ng sinasabi ni Valentina. Iyon ay isang pribadong pag-usap na balak kong sabihin sa aking anak sa tamang panahon.
Narinig ko ito bilang isang presyo at ang presyo ay nagpapainteres sa akin. Si Raisa Volkova, na nalaman ko pagkatapos, ay dating CFO ng logistics company ng kanyang asawa sa loob ng 22 taon bago magretiro. Hindi siya gumagamit ng mga salitang misunderstanding nang hindi muna ito sinusuri ng mabuti. Kaya, ginawa ko ang karaniwan kong ginagawa kapag ang isang numero ay hindi tumutugma, patuloy niya. Tiningnan ko ang damit, napahinto ang aking hininga. Hindi dramatiko, isang maliit na hinto lamang, parang isang karayom na natisot sa isang thread. Pinapadala ko ang damit ni Valentina sa aking bahay. Sinabi ko sa kanya na gusto kong kunan ng larawan ang madetalye para sa family album. Siya ay lubos na natuwa. Mahilig siyang kunan ng larawan. May bahagyang tuyong pagkalapastangan doon. Bahagya lamang. Dinala ko ang damit sa aking personal na sa Amstress, isang babae na pinakakatiwalaan ko sa loob ng 30 taon. At hiningi ko sa kanya na suriin ang istruktura, ang lining, ang bedding, ang ngatahi, at siya ay nakakitang isang bagay na kawili-wili. Isinara ko ang aking mamata. Sa loob ng corset, sabi ni Raisa, kasama ang kaliwang bone channel, isang monogram. Sa silver thread, TR, checkmate. Magandang matandang manunulat. Ang aking seamstress ay nagsabi na yon ang lagda ng designer, isang marka ng may akta. Sinabi niya na tanging isang mahusay na sinanay na taga-tahi ang nakakaalam na ilagay ito dun. Tumigil si Raisa. Sinabi rin niya na sinumang gumawa na damit na iyon ay lubos na may talento. Ginamit niya ang salitang pambihira. At si Patricia ay hindi kailanman gumagamit ngang salitang iyon para sa kahit ano, kahit para sa kanyang sariling apo. Binuksan ko ang aking mga mata. Ang mankin ay hubad pa rin. Ang fluorescent ay patuloy na umuinggol. Pero ang silid ay naramdaman na iba. Ang paraan kung paano naramdaman na iba ang isang silid kapag may nagbukas ng bintana na hindi mo alam na umiral. Hinahanap ko ang iyong pangalan, sabi ni Raisa. Tatiana Romanova, Atelier. May website ka, ito ay simple, pero ang portfolio ng iyong mga gawa ay hindi. Nakita ka na sa magazine ng Street Petersburg. Nanalo ka ng Emerging Designer Award ng Southeast Bridal Association 2 taon na ang nakalipas. Isa pang pahinto. Hindi ka isang mahirap na taga-disenyo, Miss Romanova. Ikaw ay isang pambihirang talento. Sandali akong hindi nakapagsalita. Hindi dahil sa emosyon o hindi lamang dahil doon kundi dahil walang sinuman sa aking pamilya ang kailanman nagsabi ng salitang pambihira sa parehong pangungusap kasama ang aking pangalan. Minsan lang sinabi ni Daria ang may talento sa isang Thanksgiving at ito ay parang diagnosis ng sakit kaysa papuri. Miss Volkova Raisa. Raisa, hindi ko ipinadala ang invoice upang magdulot ng problema sa inyong pamilya. Ipinadala ko ito dahil ang aking kapatid na babae ay naksuot ng damit na aking ginawa ng libre habang sinasabi niya sa inyong pamilya na ito ay nakakahalaga ng 4,000 rubles mula sa isang designer na hindi umiral. At ang aking ina ay nakatayo sa pintuan ng kasal at sinabi sa isang taong may clipboard na ako ay hindi karapat-dapat na pumasok. Isang katahimikan, pero hindi ang malamig na uri. Hindi ang katahimikan ni Valentina o ni Daria. Isang nakikinig na katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong nag-iimbentaryo. Nagbayad ako ng 4 milyong ruble, sabi ni Reza ng dahan-dahan, para sa isang dami na ginawa ng isang babae na ang kanyang manugang ay ginawang wala sa guest list ng kasal. At ang taong talagang gumawa nito ay naniningil ng 100,100,000 na nangangahulugan na ang aking pamilya ay niloko ng 4,000 rubles ng nobya. Sabi niya ito ng walang galit. Iyon ang pinakamapanganib ang kawalan ng drama. Si Raisa Volkova ay hindi kailangang sumigaw. Mayroon siyang matematika. Magkano talaga ang halaga ng damit? Tanong niya. 1,800,000 rubles.
Iyon ang makatarungang market price para sa 92 araw ngang mano-manong trabaho. Kung gayon iyon ang aking babayaran ng direkta sa iyo. Ang 4,000 rubles ay nasa pagitan ng aking anak at ng kanyang asawa. Pero ang babaeng gumawang damit ay dapat bayaran ng mga taong naksuot nito. Binuksan ko ang aking bibig. Isinara, pagkatapos ay muling binuksan. Salamat po, sabi ko. Ito ay lumabas na mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Huwag mo akong pasalamatan, sabi ni Raisa. Pasalamatan mo ang iyong sariling makamay. Iyon ang tanging matapat na bagay sa buong arrangement na ito. Pagkatapos naming magpaalam, nakaupo ako sa studio at ang katahimikan ay iba na ngayon. Hindi ang katahimikan ng fluorescent tungkol sa pag-iisa. Hindi ang katahimikan ng screen ng telepono tungkol sa pagiging kontrabida. Isang ibang uri. Ang katahimikan pagkatapos ng bayo at napagtanto mong ang bubong ay nananatiling matatag. Nagsimulang magbagsak ang mga domino sa gabi ring iyon. Tumawag si Dima kay Valentina. Hindi ako bahagi ng tawag. Hindi ko kailangan. Sinabi ni Valentina sa akin pagkatapos sa isa sa 98 na tawag na sa huli ay hindi ko sinagot na si Dima ay bumalik mula sa paglalakad sa beach at tanong ng mahinahon sa boses na isang lalaking may hawak ng isang bagay na marupok. Sino si Elise Laurent? Sinubukan ni Valentina. Umiyak siya. Sinabi niyang komplikado ito na ang kanyang kapatid na babae ay nainggit na ang invoice ay isang paghihiganti. Nakinig si Dima. 10-10 Comsex Dima. Pagkatapos ay sinabi niya, natagpuan ng nanay ko ang lagda ng designer sa loop ng corset. Ang damit ay ginawa nga iyong ate. Ang resibo ay peke. Nasaan ang 4,000 rubles na iyon, Valentina? Wala siyang sagot na hindi naugnay sa katotohanan. At ang katotohanan ay isang butas na nakakahalaga ng 4,000 rubles sa pundasyon ng isang kasal na 6 na araw pa lamang. Sinubukan ni Dariana makialam. Tumawag siya ng direkta kay Raisa Volkova mula sa ina patungo sa ina. Sabi niya, upang linawin ang lahat, nakinig si Haiza Salubi eniga 90 segundo pagkatapos ay sinabi, Mrs. Romanova. Ang isang misunderstanding ay nakalimutan ang isang pangalan sa guest list. Ito ay Pandaraya. At ibinaba niya ang telepono. Kung tinawag kang isang tao na mahirap na taga-disenyo habang isinusuot ang iyong obra, ano ang gagawin mo? Dahil ito ang natutunan ko, hindi mo kailangang gawin ang kahit ano. Kailangan mo lang gawin ng mabuti ang iyong trabaho. Ang obra ay magsasalita para sa sarili. Ang mga thread ay mananatiling matatag at ang lagda sa huli ay matatagpuan. Ang 4,000 rubles na iyon ay natanggal ng mas mabilis kaysa sa isang murang thread at kasama nito ang lahat ng kasinungalingan na tinahi ni Valentina sa kanyang bagong buhay. Tumawag si Dmitry Volkov sa akin nung isang hapon ng Huwebes. Ako ay nakpipin ng muslin sa isang dress form para sa isang order mula sa isang babae sa labas ng lungsod isang damit para sa nanay ng nobya. Parang birongang universo at halos hindi ko sinagot dahil tumigil na akong sumagot sa hindi kilalang numero. Pero ang numerong ito ay may Beaufort area code at ang paraan ng pagring nito ng 2 beses pagkatapos ay tumigil at muling tumunog ay nagpapakita na ito ay isang taong hindi sigurado kung dapat tumawag. Si Tatiana. Ang designer ba? Ako po ito. Ako si Dima, asawa ni Valentina. Sinabi niya ito na parang isang salitang bagong natutunan at hindi sigurado kung tama ang pagbigkas. Gusto kong tanungin kang isang bagay at maririnig ko na parang tanga, pero makano talaga ang halagang isang wedding dress? Tulat mula sa isang totoong tao. Hinugot ko ang isang pin mula sa muslin at inilagay ito sa pagitan ng aking mangipin. Isang ugali, sinabi ni Larissa na papatayin ako nito balang araw.
Sinabi ko na may mas mabilis na paraan ng pag-alis. Ito ay depende sa damit. Sabi ko sa pamamagitan ng hipin. Ready-made A humigit kumulang 200,000 hanggang 500,000, custom A 500,000 hanggang 1,000, ganap na custom na. May French lace at hand, beading at mahabang train ay humigit kumulang 1.500.0 hanggang 2.500.0. Mas mataas kung sikat ang pangalan ng designer. At ang damit ni Valentina ay 1.800.0. Iyon ang aking in-invoice. Isang mahabang pakbugang na hininga. Hindi ang uri ni Daria walang drama dito. Isang lalaki lamang na nakaharap sa isang numero na 2,200,000 rubles na mas mababa kaysa sa narinig niya. Higit pa sa isang kasinungalingan, sabi ko. Mas mababa sa isang kasal marahil. Tumawa si Dima. Hindi masayang tawa. Isang tawa na lumalabas kapag ang alternatibo ay mas masahol pa. Oh, sabi niya. Tugma iyon. Nagtanong siyang ilang karagdagang tanong, nga praktikal na tanong tungkol sa materyales, oras, kung ang 1,800,000 ay normal na presyo o ako ang nakpalaki. Sumagot ako sa bawat isa ng tapat. Nagpasalamat siya sa paraan ng pagpasalamat mo sa isang doktor na nagbasa sa iyong resultang scan na ayaw mong marinig. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Hinugot ko ang pin mula sa aking bibig at isinaksak ito sa muslin. Matatag pa rin ang aking makamay. Tumawag si Valentina ng gabing iyon. Hindi ang Valentina na nag-enjoy sa honeymoon. Hindi ang Valentina na umiyak. Hindi ang Valentina na nagde-deploy ng maluha bilang sandata. Isang ibang Valentina, mas tahimik. Ang boses na nasa ilalim ng lahat ng iba pang boses. Ang boses na umiral kapag walang nakatingin at walang script at tapos na ang pagtatanghal. At ikaw ay lamang isang tao na nakaupo sa gitna ng durok ng isang bagay na iyong itinayo mula sa makasinungalingan dahil hindi mo akalain na sapat ang katotohanan. Tanya, si Valia ito, alam kong hindi mo ako paniniwalaan. Naghintay ako sa tabingang bintana na studio. Ang Nevsky Prospect ay ginagawa ang karaniwan nitong gawin sa gabi. Mga mag-asawa na naglalakad patungo sa restauran. Isang street artist na may banjo sa sulok. Amoy ngang pritong isda mula sa tindahan dalawang bahay ang layo. Patuloy na umiikot ang mundo. Hindi ko pinlano ito, sabi niya. Ang 4.0.0 rubles na iyon. Hindi ako gumising isang araw at nagpasya na magnaka. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Tinanong ako ng nanay ni Dima kung saan ginawa ang damit at ako ay natakot. Ayaw kong sabihin na ang aking kapatid na babae ay gumagawa nito sa isang studio sa itaas ng tindahan ng tela. Gusto kong isipin nila na ako ay kabilang sa kanilang mundo. Kaya, nag-imbento ako ng isang pangalan at pagkatapos ay inalok nila ang pera at ang numero ay lumaki at ako ay hinayaan ko na lang itong mangyari. Napalsipika kang resibo, Valentina. Naimbento kang isang designer na may peking address. Iyon ay hindi nangyari. Iyon ay aktibong pagbuo. Alam ko, naging barado ang kanyang boses. Hindi ang uri na inihanda. Isang tunay, parang tuyong kahoy na sumasabog. Hindi ko akalain na abot ito ng ganito kalayo. Gusto ko lang isang perpektong araw. Gusto kong isipin nila na ako ay isang tao. At iyon ang punto. Ang bagay sa ilalim Eneheshel, si Valentina Romanova Volkova, ang Golden Child. Ang muka, ang sumasayaw sa hitna, Enehesilid. Tiningnan niya ang mundo nga Volkov at naramdaman ng eksakto ang nararamdaman ko nang tiningnan ko ang ating mundo, hindi sapat. Siya ay nakatayo sa harap ng salamin sa loob ng isang kasinungalingan na nakakahalaga ng 4,000 rubles at iniisip. Kung sapat na mahal ang damit, marahil sa wakas ay kabilang ako rito. Mali siya, siyempre, pero naiintindihan ko ang kalkulasyon na iyon. Ako rin ay gumawang bersyon nito, hindi sa pera, kundi sa paggawa.
Kung gagawin ko ang isang bagay na sapat na maganda para sa kanila, marahil makikita nila ako, pareho kaming mali. Ang pagkakaiba ay ako ay nagbayad sa oras habang siya ay nagbayad sa pera ng iba. Kailangan mo lang sabihin sa kanila ang katotohanan. Sabi ko na ang iyong ate ang gumawa nito. Iyon sana ay sapat na isang pahinto. Pagkatapos ay napakaliit. Hindi ito sapat para kay nanay. Isinara ko ang aking mga mata. Dahil tama siya. Si Daria ang nagbuo sa amin, pareho si Valentina bilang isang mukha na kailangang mag-perform, ako bilang mga kamay na kailangang mag-produce. Nagsinungaling si Valentina dahil tinuruan siya ni Daria na ang imahe ay mas mahalaga kaysa katotohanan. Nanahi ako ng libre dahil tinuruan ako ni Daria na ang pag-ibig ay dapat bayaran sa paggawa. Pareho kaming arkitektura niya. Nagsisilbi lang kami sa iba't ibang palapag. Pero ang pag-unawa ay hindi nangangahulugan ng pagpapatawad. Gusto kong linawin iyon. Ang pag-unawa ay isang intelektual na ehersisyo. Ang pagpapatawad ay isang pinto. At hindi pa ako handa na buksan ito. Marahil isang araw, pero hindi dahil hiningi niya. Dahil ako ang magpapasya. Hindi ko atrasin ang invoice, sabi ko. Alam ko. At hindi ako magpapanggap na totoo, si Elise Laurent. Alam ko, pero hindi ko sinusubukang sirain ang kasal mo, Valentina. Sinusubukan kong mabayaran ang aking trabaho. Iba ang maiyon, tahimik siya sandali. Ang banjo sa labas ay lumipat sa isang mabagal at malungkot na melody. Pagkatapos ay sinabi niya, "Talagang maganda ang damit, Tanya." Alam ko, sabi ko, ako ang gumawa nito. Nagpaalam kami. Hindi ko alam kung iyon ay paalam o paginto. Hindi ko alam kung mag-usap kami muli pagkatapos ng isang linggo, isang taon o magpakailanman. Pero iyon ang unang tapat na pag-usap namin mula nang ako ay 10 taong gulang, nakaupo sa likod ng kurtina na gumagawa ng masachet para sa isang kapatid na babae na hindi kailanman nagtanong kung saan ito nanggaling. Dumating ang pera kinabukasan ng umaga. Isang bank transfer na 1.800.0 rubles mula kay Raisa Volkova na may note. Invoice number 002 sa Tatiana Romanova, Atelier Custom Wedding Gown. Sa ibaba ay isang hiwalay na email mula kay Raisa para sa pinakamagandang damit sa kasal na ginawa ngang tanging matapat na tao sa silid na kahit hindi pinayagang pumasok. Nakaupo ako sa studio at tinitigan ang numero sa screen. 1,800,000 rubles. Ito ang unang pagkakataon na may nagbayad sa aking ng tamang halaga ng aking paggawa. Hindi family rate, hindi isang pabor, hindi isang regalo na nakabalot sa guilt at tinawag na pag-ibig. Isang presyo. Ang aking presyo. Tumingin ako sa dingding kung saan ang mga salita ni Larissa ay nakapin sa isang piraso ng muslin mula ilang buwan na ang nakalipas. Sa sulat na hindi sa akin. Ang sa Amstras ay tumatanggap ng order. Ang designer ay nagpapangalan ng presyo. Sa wakas ay naintindihan ko siya. Hindi kailanman tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapangalan. Ito ay tungkol sa pagtayo sa harap ng iyong sariling obra. At pagsasabi, ito ang halaga nito. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil ikaw ay totu, dahil ang iyong makamay ay gumawa ng isang bagay at ang makamay na iyon ay may pangalan. At ang pangalang iyon ay may numero. At ang numerong iyon ay hindi zero. Ang numerong iyon ay hindi zero. Iyon ang huling pagkakataon na nanay ako ng libre. Ito ang nangyari sa mga taong nagsabi sa akin na hindi ako sapat na mabuti upang pumasok sa isang gusali na nakasuot ng aking obra. Hindi agad nagiwalay si Valentina. Pero ang makwento na sinabi ni Valentina sa pamilya ni Dima tungkol sa kanyang karera, ipon, pinakmulan ang ilan ay nanatiling matatag. Karamihan ay hindi.
Hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng kanilang kasal ngayon. At nagpasya akong hindi iyon ang aking kwento na ikukwento. Alam ko na kapag nasira na ang tiwala, hindi ito muling gagaling tulad ng buto. Ang buto ay muling lumalaki ng mas malakas. Ang tiwala ay muling lumalaki ng mas manipis. Ang Facebook post ni Daria ay umiral sa loop ng 11 araw bago niya ito binura. Sa oras na iyon may isang tao sa comments, hindi ko kailanman nalaman kung sino na sumagot ng isang link patungo sa aking website. Ang aking portfolio, ang artikulo sa magazine ng St. Petersburg, ang aking award. Ang komento ay nagsabi, "Sandali, kaya ang anak na babae na tinawag niyang mahirap na designer ay talagang gumawang damit at nanalo pa siya ng award para sa kanyang trabaho? Ma'am, may 237 likes ito. Ang original na post ni Daria ay may 214 likes. Ang matematika ay hindi pumapanig sa kanya. Tumawag siya sa akin ng isang beses pa. Pagkatapos, hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Sinabi niya, iniisip ng nanay na dapat tayong mag-usap. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi niya sinabi na maalis siya. Sinabi niya iniisip ng nanay na dapat tayong mag-usap sa paraan ng isang general na nagsasabi na dapat tayong makipagnegosasyon mula sa isang posisyon na naniniwala pa rin siyang lakas. Pero sa katunayan ay ang huling upuan sa isang silid na walang laman. Hindi ako tumawag pabalik. Hindi dahil pinarurusahan ko siya, kundi dahil wala na akong sasabihin na hindi mas mahusay na sinabi ngang isang invoice. Si Raisa Volkova, tulad ng kanyang sinabi, ay gumawa ngang isang bagay na hindi ko inasahan. Ibinigay niya ang aking pangalan sa 6 na babae sa kanyang bilog. Maina na manobya, malola na mandebutante, isang babae na gustong gumawa ng custom christening gown para sa kanyang unang apo. Hindi niya ginawa ito bilang kawanggawa. Ginawa niya ito bilang isang rekomendasyon. Kilala ko ang isang designer sa St. Petersburg, sabi niya sa kanila. Siya ay tunay na tunay. Ang unang tawag ay dumating noong isang Miyerkules. Isang babae na nagngangalang Caroline mula sa labas ng lungsod. Ang kanyang anak na babae ay ikakasal sa susunod na tagsibol. Si Mrs. Volkova ang nagbigay ng iyong pangalan, sabi ni Caroline. Sinabi niya sa akin na ikaw ang gumawa ng pinakapambihirang damit na kanyang nakita. Ginawa ko ito, sabi ko, nakatayo ako sa cutting table. Isang kamay na nakapatong sa roll na charmeuse na iniwan sa akin ni Larissa. Malamig sa ilalim ng aking palad. Matatag, makano ang iyong presyo? Ngumiti ako. Hindi ang ngiti mula sa parking lot ang ngiti na ginamit ko upang pigilan ang sarili na makolap sa harap ng isang lalaking may clipboard. Iba ang ngiting ito. Ito ay nakmula sa isang mas malalim, mas mainit na lugar kung saan ang trabaho at halaga ay nakita at sa wakas ay nakasundo sa isang numero. Ipapadala ko sa inyo ang aking price list, sabi ko. Pagkatapos magpaalam, nakatayo ako sa studio sandali. Umunggol ang fluorescent ang bago na pinalitan ni Larissa, matatag at puting maliwanag. Ang manekin ay nakatayo sa sulok, hubad pa rin, bahagyang nakatagilid sa kaliwa. Sa kawit sa tabing ang pinto, kung saan ko ito isinabit noong gabing nagmaneho ako pabalik mula sa kasal, ay ang garment bag. Lumapit ako, binuksan ang zipper. At ang maliit na sewing kit na aking inihanda ng 5 ng umaga sa araw na ikakasal ang aking kapatid na babae kung sakaling may problema sa damit. Nagmaneho ako ng 40 minuto upang protektahan ang isang damit para sa isang babae na ayaw na ako ay naroon sa silid. Nahanda ako ang emergency kit para sa isang taong itinuturing ang aking presensya bilang emergency. Kinuha ko ang maliit na gunting. German steel. Sapat na matalas upang putulin ang charmeuse ng walang tunog at dinala ito sa cutting table. Pinatak ko ang ivory charmeuse fabric. Iniwan ni Larissa ang isang maliit na papel kasama nito
Nakasulat sa isang resibo sa kanyang pangit na sulat kamay para sa susunod na customer mo. Anak, hindi para sa susunod na sorry. Inilagay ko ang gunting sa tela, inayos ayon sa grain, at ginawa ang unang hiwa. Tumunog ang telepono sa mesa. Sinilip ko ito. 98 missed calls. Hindi ko binilang. Binilang ni Megan dahil binibilang niya ang lahat. Pero nakita ko ang numerong iyon na tumataas sa nakaraang linggo na parang thermometer. Walang gustong basahin ang 98 na tawag mula kay Daria at Valentina at isa mula sa isang numero sa labas na marahil ay si Tita Patty na na-recruit para sa misyong ito. Hindi ko pinakingan ang mga ito. Hindi ko rin binura. Marahil isang araw ay sasagot ako. Marahil isang araw ay may voicemail na magsisimula sa tamang nga salita. Hindi bakit mo nagawa o pagkatapos ang lahat ng ginawa ko o sinisira mo ang pamilya, kundi isang bagay na mas maliit, mas matatag at mas totu. Isang bagay na mas kaunti ang tunok na estratehiya at mas tunok na tao. Pero hindi ngayon. Ngayon ay may charmeuse sa mesa at gunting sa kamay at isang customer na humingi ng aking price list at nagpasalamat bago pa man kami magsimula. Ang sikat na araw ng umaga ay tumagos sa bintana ng studio, nahuli ang tela at ginawa itong tubig. Pinutol ko sa bias katulad ng dati mabagal, pantay, upang ang talim ng gunting ay sumunod sa grind sa halip na labanan ito. Ang charmos ay bumukas na parang hininga, na parang pinto, na parang unang pahinangang isang bagay na hindi pa nasusulat. Ano pa ang iyong ginagawa ng libre para sa mga taong hindi pinahahalagahan ang iyong makamay? Ano man iyon, itigil mo. Bigyan mo ng halaga ang iyong sarili. Ipadala ang invoice. Ang damit ay maalala kung sino ang gumawa nito. Kahit hindi nila maalala, ito ang itinuro sa akin ng kwento ni Tatiana at sa tingin ko ay mahalaga rin ito para sa iyo. Sa buhay, karamihan sa atin ay natutong ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagbibigay ng walang pagkalkula. Na kung ikaw ay sapat na mabuti, sapat na mapagbigay, sapat na tahimik, ang mga pinakamalapit sa iyo sa huli ay makikita ang iyong halaga. Kaya patuloy kang nananahi. Patuloy kang lumilitaw ng alas 5 ng umaga na may emergency kit para sa mga taong hindi kailanman nagtanong kung kumusta ka. Tinatawag mo itong katapatan. Tinatawag mo itong pamilya. Tinatawag mo itong pag-ibig. Pero ang talagang ginagawa mo ay pagtatakda ng iyong halaga sa zero at pagkatapos ay nagtataka kung bakit walang nagbabayad ng mas mataas. Hindi nakakuha si Tatiana na birmin 800 na 0 rubles dahil siya ay sumigaw o lumuhod o nagsunok kahit ano. Nakakuha siya nito dahil ginawa niya ang isang bagay na mukhang simple pero halos impossible kapag ginugol mo ang buong buhay mo bilang makamay. Siya ay nagbigay ng halaga sa kanyang sarili. Inilagay niya ang kanyang trabaho sa papel. Inilagay ang isang numero at ipinadala ito sa mga taong nagdala ng kanyang obra na parang walang halaga. Ang invoice na iyon ay hindi pahihiganti. Ito ay isang pagpapakilala. Ito ay nagsasabi, ito ako, ito ang ginagawa ko, at ito ang halaga nito. Kaya hayaan mong tanungin kita, ano pa ang iyong ginagawa ng libre? Anong kasanayan, anong oras, anong emosyonal na pagsisikap ang iyong ibinibigay sa isang taong hindi kailanman nagpasalamat? At alam mo ba kung paano tumigil? Isipin mo iyon. Talagang isipin. At kung may pangalan na lumitaw sa iyong isip, kung may mukha na sumilay sa iyong nga mata ngayon, marahil iyon ang invoice na naghihintay na isulat mo. End of adapted story. Ang haba at detalyadong istruktura ay pinanatili ng buo upang katumbas ng orihinal na may lahat ng emosyonal at plot point na buo.